Sir, bumaba tayo sa LGU. Sila mayor, governor at kapitan. Sila ang direktang nakakaharap ng tao araw-araw. Pero bakit po sa dinami-dami ng pondo na bumababa sa kanila galing national, parang hindi umaasenso ang mga bayan natin? Tol, welcome sa Kingdom of Dynasties. Kung sa Malacanang ay parang corporate ang drama, dito sa LGU, ang asta ay hari-harian. Parang Game of Thrones, pero sa munisipyo ang shooting at imbis na dragons ang alaga nila, buhaya. Dito, ang politika ay hindi serbisyo. Dito, ang politika ay family business. Tignan mo ang organizational chart ng munisipyo o kapitolyo. Si tatay ang mayor, si nanay ang vice mayor, Si anak ang konsehal, si pinsan ang administrator, si hipag ang treasurer. Ano to, grand reunion? Kulang na lang magdala sila ng lechon sa session hall. Ang tawag dyan, political dynasty. Bakit nila ginagawa yan? Simple lang, para walang bantay. Paano babantayan ng vice mayor ang mayor kung asawa niya yon? Alangan namang kumontra siya. Nako, baka sa labas ng bahay siya patulugin ni Mrs. mamaya. Paano sisilipin ng konsehal ang budget kung tatay niya ang gumastos? alangan namang maghiring sila at awayin niya ang tatay niya. E di pinalaya siya sa bahay at tinanggalan ng mana. Kaya ang ending, sunod-sunuran lang sila. Ang mga konsehal, hindi mambabatas, kundi fans club lang ni Mayor. Ang trabaho lang nila ay tagapalakpak at tagapirma ng gusto ni Papa. Ang dialogue lang yan. Tay, approve na yan. Basta dagdagan mo baon ko ha. Ang session nila, hindi sa munisipyo nangyayari. Kundi sa hapagkainan nila tuwing hapunan. Doon nila pinaghahatian ang pondo ng bayan habang kumakain ng sinigang na baboy. Literal na baboy. Himayin natin ang mga raket na nagpapahirap sa atin. Unahin mo na yung ghost employees o yung alamat na 1530. Pumunta ka sa munisipyo, tignan mo ang payroll. Ang daming pangalan, libo-libo. May consultant on beautification, may traffic aid, may community coordinator. Pero pag hinanap mo sa opisina, wala. Hindi mo makita, parang bula. Sino ang mga to? Madalas, ito ay mga bodyguard ni Mayor na ginawang empleyado ng gobyerno para taong bayan ang magpasweldo sa kanila. O kaya mga taga-timpla ng kape ni Madam, mga hardinero sa mansion nila, o mga leader sa barangay na tagahakot ng boto. Sumusweldo sila tuwing 15 at 30. Pero ang serbisyo nila ay personal kay Mayor, hindi sa bayan. Minsan nga, yung iba dyan matagal nang wala sa mundo, pero sumusweldo pa rin. Ang kumukuha ng ATM card, yung bagman ni Mayor. Grabe, pati multo, nagtatrabaho pa rin sa munisipyo. Isunod mo pa yung racket sa business permit. Ito ang tunay na pahirap sa negosyante. Gusto mong magtayo ng maliit na tindahan? Good luck, Brad. Dadaan ka sa butas ng karayom. Ang daming requirements para kang sasali sa Squid Game. Bakit pinapahirapan? Para mapilitan ka magbigay ng padulas o under the table. Kapag naglagay ka, express lane. Bukas may permit ka na, may free copy pa. Pero ang pinakamatindi dito, yung conflict of interest. Ayaw kang bigyan ng permit ni Mayor kasi siya ang kalaban mo sa negosyo. Gusto mo magtayo ng hardware? Eh kay Mayor ang nag-iisang hardware sa bayan. Gusto mo magtayo ng gasoline station? Eh kay Vice Mayor ang gasolinahan sa kanto. Haharasin ka nila, ipapasara o papatungan ng sandamakmak na tax para malugi ka. Ang tawag dyan, monopoly by power. At syempre, di mawawala ang mga project na walang kwenta gaya ng Welcome Arch at Waiting Shed. Bakit paborito nila yan? Kasi visible. Kasi madaling lagyan ng pangalan at mukha ni Mayor na edited sa